Nahirapan ka ba mag-ipon at manage ang iyong pera? You might be committing the 5 common money mistakes that will make you lose all your hard-earned money. Kung ano yun, you gotta watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang top 5 money mistakes na talagang pwedeng umubos ng iyong pera. Alam nyo, kasi hindi natin napapansin na yung mga maliliit na bagay lang na ginagastos po natin, pero ang ending, nauubos ang pinaghirapan nating pera. Sa reality, kung bibilangin po natin, mas marami pong pera tayong naubos dahil sa mga maling desisyon sa buhay kaysa sa ating mga nagastos. So right now, i-reveal ko na sa inyo ang 5 money mistakes na hindi nyo napapansin na umuubos ng ating pera. Number 1, taga-ubos ng pera, yung tinatawag nating impulse spending. O yung mga maliliit na bagay na yung binibili na hindi mo nililista. Kunyari, pa 50 pesos, 50 pesos. Merienda lang, times 30 days, 1.5 a month, times 12 months, imagine mo, 18,000 pesos a year. Merienda lang. Or let's say, kakain ka lang, or let's say, magkakape ka, 200 pesos. Kung yung mga mamahaling kape, gawin mo lang yan ng 4 times in a week. Diba? 4 times. Or in a month na lang, 800 a month, times 12 months, 9,600. Merienda at kape pa lang, almost 20 plus thousand. So, bakit ba nangyayari itong impulse spending? Kasi nga, feeling natin, deserve natin to. Feeling natin, maliit na lang to. Pero, alam mo yung mga maliliit na bagay, yung pang pile up po siya, lumalaki po siya. So, goodbye savings, hello naman ang stress. So, paano natin maiiwasan tong impulse spending na ito? Number 1, again, plan your spending. Walang problema na gumastos, pero iplanuhin mo muna. Check mo kung afford mo. Kung gusto mo ng kape, lagay mo sa budget. Ang pinakamasakit niyan, ginagastos mo na wala sa budget. Kasi ang income natin ay limited, pero expenses natin ay unlimited. Tama o mali? Alam mo, doon tayo nagkakatalo, hindi ba? Yung parang, yung alam natin na, yun nga, meron pupuntahan lahat, pero hindi mo nilista. So pagka kinapos ka na, ginagamit mo yung pera dapat sa pakuryente, di ba ginagamit mo na sa ibang bagay. So another way to mitigate this, use the 24-hour rule. Huwag kang bibili kung ikaw ay impulse spender ng 24 hours. Palipasin mo muna ng 24 oras. Di ba may nakita kang gusto kang gamit sa TikTok or sa Shopee? Pampayan mo muna ng 24 hours. Get busy. Baka after 24 hours, hindi mo na maalala yan. Next, also, ask yourself, need mo ba o want mo? O kung need, may ipon ba o wala? Nasa budget pa o wala? Ika-cash mo, ika-card mo. So, in other words, ang dami nating way to check kung talagang pwede nating maiwasan to. Number 2, money mistake na pwedeng umubos ng ating pinaghirapang pera is not tracking expenses. Yung parang basta may pera, okay lang, gastos na. As a matter of fact, pag hindi mo tinatrack ang expenses mo, hindi ka nagka-budget. At parating tanong mo at the end of the month or year, saan napunta ang pinaghirapang pera? Sino sa inyo guilty? So ano po nangyayari? Nag-overspend ka. And then, parang bahala na si Lord, bahala na si Batman. Sino sa inyo ang guilty dito? So, ano yung ending nito? Na-stress ka. Magawa ka ng paraan, nangungutang ka na. So, if you want to avoid this, suggestion, sulat mo lahat ng iyong gastusin. I-review mo on a regular basis. And then, gumawa ka ng budget. Again, pag wala sa budget, wag dapat kasusin. Walang problema na uminom ng kape. Walang problema na manood ng sine. Walang problema na mag-travel as long as ilagay mo sa budget. Third, money mistake that can really make you broke and poor is falling into debt. Bakit? Kabit-kabit yan because of impulse spending, tapos wala kang budget. So, anong ending? Utang. Ginagamit mo na yung credit card mo. At the same time, gumagastos ka na kahit hindi mo naman kailangan. So, ano ang niyan? Consequence niyan? Mataas na interest at stress. Guys, ito lang. Let me speak to you right now, heart to heart. Kung ikaw ay lubog sa utang ngayon, let me address it. It is not the will of God for you to live in debt, because God has a plan to prosper you, not to harm you, to give you hope in a future. God wants to bless you and live a blessed life, not a stressful life. Agree or disagree? So if you want to avoid it, number 1, stop borrowing. You cannot continue to borrow to pay off another debt. Number 2, make your goal to get out of debt. Pay your credit cards in full. Kung hindi mo kaya, pay more than the minimum. Number 3, pag nakabayad ka na, build your emergency fund. Para pagdating na panahon, pag nagkaroon ka emergency, hindi mo kailangan mangutang. Now, let's go to number 4, biggest money mistake na pwedeng umubos ng iyong pera. Not saving or investing early. Yan ang karamihan po ang nangyayari, lalo na sa mga taong malapit na mag-retire. Di ba? Yung parang, tagal pa yan, bata pa ako, tsaka na lang, dami kong gastusin. Alam mo, if you don't start saving and investing at very early age,
you are already missing out on your growth opportunity, especially when it comes to money. Alam mo, pagdating po sa investment, you don't need much money, but you need more time. If given an opportunity to have more money compared to time, I would rather have more time rather than money. Kaya nga, kailangan po natin i-maximize. Guys, pag hindi kayo natuto mag-save habang kayo ay bata pa at mag-invest, maintindihan nyo ako ano ibig sabihin, kasi lalo na yung mga magulang ko, sila i-dependent sa'yo and you are part of the sandwich generation. That is one of the mistakes that your parents made. So my question is, do you want to avoid this? So if you want to avoid, save at least a portion of your income on a monthly basis. Save for emergency fund, investment fund, and then expense. So income minus savings, diba, for emergency fund, save for investment fund, and then after that, you spend. Pwede ka na mag-start ng 5%, savings 5%, investment 90% spending. So pagkatapos pag tumataas ang income mo, tumataas din dapat yung percentage of savings and investing mo. And then after that, ang pinakang-best pa rin ang gawin mo, i-automate mo na lang yung savings mo. Every month from your mother account, nagka-transfer na siya to another account para secure ka. And last but not the least, the quickest way para maubos ang iyong pera, ito gawin. Dapat maging open ka sa scam. I'm not telling you dapat maging open ka. If you fall victim into a scam, that's the fastest way to lose all of your hard-earned money. Alam mo bakit nangyayari ito? Because of ignorance and greed. Or number two, they prey on your emotions, especially when you're desperate. You want to get rich. You want to earn quick. Grabe. Kaya mga kababayan kong OFW na nakikinig dito, kung may nag-offer po sa inyo, wala kang gagawin, invest mo lang pera mo, tutubo ang pera mo, ako, magduda na kayo. Paano natin malalaman kung talagang dangerous na if a bank cannot offer that interest, no one can offer it? So, alam nyo ang consequence, mawawala ang life savings nyo, pati na rin ang tiwala nyo sa sarili nyo, kasi nga, you will blame yourself, magkakaroon ka ng guilt trip. Kaya mga ka-friendship, bago kayo mag-invest, pag-aralan. Kung di naintindihan, huwag pasukan. Always verify before you invest. Magtanong sa mga marurunong. Educate yourself about scams before you even get to any type of investments. So, tatandaan nyo, your financial future is in your hands. Avoid these mistakes, ladies and gentlemen. Ito lang, pakiusap ko. Itong 5 na pinag-usapan natin sa episode natin na ito, saan kang guilty? Is it on impulse spending? Is it number 2, not tracking your expense? Number 3, dahil may utang ka? Number 4, wala kang investment, di ka nag-iipon? Or number 5, na biktima ka na scam? Please type it in the comment section and share with me kung ano yung na-experience nyo, no, in order for you to be able to get out of this. If you found this video helpful, like and share it with your friends and loved ones. Don't forget to subscribe on this channel. So, malaki ang support nyo sa akin kung mag-subscribe kayo, i-share nyo rin tong video na ito to your friends and relatives. Walang mawawala kung kayo ay mag-share. Thank you very much for tuning in. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.